Sa mga pangyayari ngayon. Uh, Una po, gusto ko lang puntahan yung usapin ng pagbisita ng kampo ni Trump sa China. Mga kasama, dapat masuri natin ang pagkakaiba ng dalawang ekonomiya nito. Saan ba nagmumula ang Amerika at saan nagmumula ang China? Ang China po ay isang sosyalistang ekonomiya na mayroong Chinese character. Samantalang ang Amerika ay alam naman natin ay kapitalismo. So, doon pa lamang sa intensyon ng pagbisita ng bansang Amerika sa pangunguna ni Trump, nabigbig yung usapin ng ekonomiya, doon pa lang ay matindi na yung banggaan kaagad. Sapagkat yung isa ay sinasabi niya, puproteksyonan niya yung kanyang ekonomiya na kung saan ay may control ay ang Estado, ang buong gobyerno. Kaya siya gumagalaw. Ibig sabihin, pinaplano niya ang kanyang ekonomiya. Ang Amerika hindi ganon, no? Kung sino yung naupong presidente at kung sino yung mga kapitalista sumuporta sa presidente, doon lamang ito nakasalalay, no? So ang pundasyon niya ay mabuhay. Kaya nakikita ko, ito po'y desperadong hakbang ng mga kapitalista sa mundo, sapagkat sabi nga ni Lenin noong 1916, ito na yung pinakamataas at huling yugto ng kapitalismo. At ang nagbubunga niyan ay mga digmaan. Ito yung desperadong hakbang. So nakita ng Estados Unidos, yung number 1 na imperialista sa mundo, na hindi umubra yung kanyang taktika dito sa Middle East, particular sa Iran. Napahiya siya rito at napakita yung kahinaan ng kapitalismo laban dun sa isang bansa na nag-iisa na Iran. Hindi umubra yung kanilang mga malalakas na sandata. Kaya tingin ko, tama yung binanggit ni Kamentong na ito ay isang postura lamang ang pagbisita dito sa China para may pakita niya sa kanyang lokal na mamamayan, yung mga Amerika, sa paparating na halalan. Pero yung mismong krisis sa loob ng Amerika ay magpapatuloy yan. Kahit sinong presidente umupo dyan, meron pa rin yung krisis. Hindi katulad sa China, dahil nga ang kanyang ekonomiya ay pinaplano, pinaka-minimum 5 taon ng pagpaplano, regardless kung sinong namumuno, no? Itutuloy yan sapagkat yun ang polisiya ng Estado. So, doon, klaro na po yung pagkakaiba. Punta tayo sa Pilipinas. Ang Pilipinas naman, kung maalala niyo po, ang Mutual Defense Treaty na nilagdaan noong 1951, na extension lamang yan ng kolonyalismo para maging neokolonyal ang Pilipinas. May pakita na tayo isunod-sunuran sa bansang Amerika na ayaw tayong bitawan. So kung nasa pihit ng Amerika ay nakabuntot ang pulisiya ng Pilipinas pagdating sa ekonomiya at hawak talaga sa liig. So kung neokolonyal ang Pilipinas ay kahit sino maging Pangulo, kung hindi yun babasagin, lalong-lalo na yung Mutual Defense Treaty sa pagpapakita ng tunay na malayang bansa o yung merong sariling soberenya na paggalang, mananatili tayong bangkarote. Pero sa isang praktikal na pagtingin, kinakailangan po na magkaroon ng malawak na pambansang pagkakaisa, regardless kung ano man ang kanilang mga political affiliation sa isang kondisyon. Kinakailangan, itulak natin lahat yung sinasabi nating independent foreign policy na nakasaad naman na sa saligang batas. Gagawin lang natin yun. At yun ay magandang tungtungan para gumanda yung ating ekonomiya. So yung mga tao, mga politiko na mga traidor sa inang bayan, na traidor dito sa sinasabi nating usapin ng kapayapaan na ginagamit tayong proxy ba sa English niya, no? Proxy instrument tayo kung ano man ang foreign policy ng higanting bansang Amerika. At pag pumunta ka naman sa Japan, desperado rin po ang Japan eh. Alam niyo kung bakit? Kasi pabagsak na ho ang ekonomiya ng Amerika eh. Kung babagsak ang ekonomiya ng Amerika, saan pupulutin itong Japan? Na isang bansa na matagal na gustong manakop
At ginawa na niya nga yung mga pananakop noon pa. So again, yung malalaking mga kumpanya na nariyan sa Japan, yan ang mga nagtutulak din ng digmaan sapagkat mawawalan sila ng merkado, mawawalan sila ng market. So kinakailangan nilang kontrolin, ayusin ang kanilang mga foreign relation tulad sa Pilipinas para hindi mawala yung kanilang mga consumers, yung mga taga-bili, yung mga taga-bayad ng kanilang mga produktong nililika. So ito po ay gera sa ekonomiya, itong nangyayari na ito. Kaya yung pagbisita ni Trump, ito po yung malinaw na pagkilala na yumuko ang Estados Unidos doon sa binubuli ng Estados Unidos na bansa na binabaliwala nila na dati parang dinudura-duraan lang nila. Ngayon po ipinakita ng bansang China, binigyan siya ng matinding red carpet, pero sa isang kondisyon, huwag mo kaming ibubuli. No? Bibigyan ka namin ng respeto, pumunta sa aming bayan, ibibigay namin ng respeto sa iyo. Pero pag nag-usap tayo sa lamesa, pantay na bansa yan na dapat irespeto yung kanilang mga sistema. No? So doon magkakaroon ng kaya nga si Trump, dinala na niya yung pinakamayayamang mga kapitalista ng Amerika. No? At tandaan niyo po, kahit bumagsak si Trump, kahit mapalitan si Trump, ang interes ng mga kapitalistang dumalaw ngayon doon sa Estados Unidos ay mananatili yung kanilang interes. Ano yun? Kita, tubo. So itong mga mga oportunista ito, no? Kung para mapanatili nila yung lawak ng tubo nila, yung kontrol ng tubo nila, kahit sino kakausapin nila, maproteksyonan lang yung tubo nila. So itong mga politiko na ito, dapat mag-aral ho ng ng political economy. Ano po? Maintindihan nila yung very basic na mga pinagmumulan ng mga sistema na ito. Ulitin ko po, sistema kapitalista o kapitalismo at yung sistema sosyalista na meron pong Chinese character. Yan po yun, no? Tanggapin po natin, yan ang nariyan ngayon sa buong mundo. So, ang China, nagkakaroon siya ng mga international relation batay sa mutual respect. Hindi siya nang bubomba, hindi siya nang gegera. Anong ginagawa niya? Ekonomiya tayo mag-usap. Igagalang mo ang soberenya mo, igagalang ko yung soberenya mo. Ganon. No, hindi katulad dito sa bansang Amerika, picture taking lang po ang naganap dyan sa ano ngayon, sa China. Pero para sa China, malaking ano po ito, malaking advantage po ito. Dahil naipakita niya na nag-iba na ang ihip, nag-iba na po ang mundo. Tanggapin po natin yan. At dapat tanggapin yan ng mga oligarkong kapitalista o kung sino mang kapitalista na ang mundo ngayon po ay kinakailangan kilalanin nila yung yung umusbong na sistema na sosyalistang merong Chinese character. Tingnan po natin yan para magkaroon po ng kapayapaan ng mundo, no? Ganun din naman dito sa bansang Hapon, no? Na wag nilang itulak yung kanilang ambisyon sapagkat yung kanilang ambisyon po idadamay nila, no? Ang Republika ng Pilipinas at ibang mga nasyon na malapit dito doon sa nais nila na desperadong hakbang. Kung gusto magpakamatay ng mga Japanese capitalist, sila na lang. Sila na lang huy magharakiri. Ano? Sila na lang po. Huwag na nilang idama yung milyong-milyong matitinong mga Japanese at matitinong mga Pilipino, yung mga matitinong mga kapitbahay nila, na ang gusto lang naman ay mapayapang lipunan, maayos na trabaho, gamot para sa lahat, industrialisadong ekonomiya, agrikultura na maayos, ano? Yun lang ang gusto natin. Ayaw natin ng digmaan, no? So yan po yung ating pagsusuri dito sa talakayan na ito, na salamat Kamentong at salamat Maestro sa inyong pag-imbita dito sa palatuntunan na ito. At panghuli, Kamentong, gusto ko na idagdag, hindi ho si Luis Tarok ang nagtayo ng hukbalahap. Si Luis Tarok ho ay isang bahagi lamang ng malawak na kilusang revolusyonaryo. Huwag niyo pong kalimutan, noong 1936, hinog na yung pasismo sa Europa. So anong ginawa rito ng mga komunista noong
13 Partido Komunista ng Pilipinas. Sila po ay nakipag-usap sa gobyerno ni Quezon. Sinabihan na nila si President Quezon, Mr. President, aatakihin tayo ng bansang Hapon. Itayo na natin yung paghahanda sa gera na ito. Magtayo na tayo ng mga trenches. Pero dahil mga komunista ito, hindi ito pinaboran ni Quezon. Dahil yun, ay nasa ilalim pa nga siya ng Commonwealth regime. Diba? 1935 Constitution na sinasabi ito ay produkto ng isang konstitusyon ng mga ng Amerikano. No? So, yun po. No? So, sa sulong ng sitwasyon na ito, kinakailangan po lahat ng mga anti-fascist, no? Yung kontra sa pasistang expansion ng Japan at o na kahit na sinong bansa na pasista, kinakailangan po lahat ng mga peace-loving Filipinos or peace-loving human being in the entire world, dapat mag-unite siya para sa kapayapaan at basagin ang kapitalismo na itinutulak, no? Na ito na nga, yung ang huling yugto ng imperialismo na sinabi nga ni Lenin. Salamat po.